So, hi guys! Welcome to my channel. So, gusto ko pong i-share sa inyo itong most GRP, yung ating multiple option super term 3.0. So, ito po yung improved version ng ating most GRP. It is a very affordable life insurance for OFW worldwide. So, kahit wala po kayo sa Pilipinas, pwede po kayong makapag-avail nito. It is not only a plain or regular insurance, it can also address your financial objectives kaya ito po ay napakaganda. Bukod po sa life insurance siya, may kasamang accidental death benefit, critical illness benefit, permanent and total disability benefit. So, kasama na po yun sa premium na babayaran. At bukod po dyan, may kasama po itong savings and investment. So, hindi ka lang basta nagbabayad ng premium para sa life protection mo, may kasama na rin itong savings and investment kung saan pwedeng lumago ang iyong perang pinaghirapan. At ang kagandahan nito, ito ay zero risk savings and investment. So, ito po yung magandang component niya. Kasi sa iba pong insurance, yung tinatawag nating bundled type, may chances na mag-negative ang ating investment part. Well, dito po sa most GRP, ito po yung magandang component niya kung saan hindi po nagne-negative ang ating investment part. So, hindi lang siya basta life insurance. Kaya nitong matugunan yung iba pa nating mga financial objectives. Kasi di ba pag magbabayad tayo ng insurance, ang dami nating questions, ang dami nating gustong matugunan, hindi lang basta life insurance. So, dito po, pwede nating i-consider magkano ba ang iyong annual budget, goal amount, return of contribution by the 18th year, kasi ito po ay 18-year term, education, enrollment benefit, and of course, pwede rin pong i-address yung inyong pension. Ayan po ang kagandahan niya. So before po tayo magsimula, gusto ko magpakilala sa inyo pong lahat. I am Jennifer Averion. You can call me Jean. I am currently Senior Marketing Director sa International Marketing Group. Professional career eligible din po ako, Associate Financial Planner, and Certified Life Underwriter para po sa Manila Bankers Life Insurance. Okay? So sabi ko nga kanina, marami tayong mga financial objectives. So kalimitan, mga questions natin o yung mahalagang bagay na dapat nating i-consider pag kukuha tayo ng insurance ay syempre yung pera natin. So dito sa most GRP, masasagot niya yung how can you make the most out of your most GRP 3.0. So hindi nga lang po siya plain insurance, pwede nitong matugunan yung iba mo pang financial aspects. Kapag tayo kukuha ng insurance, siyempre ang unang tanong natin, ano ba yung gusto mong tugunan, di ba? Or ano yung iyong financial objective that you want to address. So dito po sa most GRP, I can help you prepare your financial future. What is your financial objective that you want me to address? So kung annual budget, ang gusto mo i-consider, goal amount, return of contribution by the 18th year, education, enrollment benefit, and pension. So, these are your options po. Pwede po nating i-consider yung mga options na yan pag gagawa po tayo ng iyong policy. So, ano ba yung annual budget o yung target savings natin? So, syempre, hindi po mawawala yung budget palagi kung tayo financial educated po talaga tayo. Alam natin kung paano mag-budget ng ating pera. So, laging nating ikinukonsider yung ating budget. So, annual budget po yung una nating option. Ano ba yung target savings mo? So, ito po ay based sa target or sa budget mo na gustong itabi, 'di ba? Magkano yung kapasidad mo? Magkano yung annual capacity mo in terms of money, yung amount, magkano yung kaya mong ilagay kay most GRP para ma-maximize mo yung iyong PDF o yung iyong savings investment part. So, ganun lang po siya kasimple based on budget and target savings to maximize the PDF feature without having to worry about spending too much or going beyond your budget. So, mag-set na tayo, magkano lang kaya mong budget kada taon, ito yung ilagay natin. 'Di ba? Ilang taon mo siya gustong ilagay.
'di ba? Kung 5 years, ang annual budget mo, 18-year term po ang ating most GRP. Gusto mo, ang budget mo is 5 years ka lang magbabayad, 10 years ka lang magbabayad, and every year, ito yung budget mo, pwede po natin siyang iset. And then, yung another option po natin, yung second option natin, is yung goal amount. So, iba po siya doon sa annual budget or target savings. So, goal amount, may amount kang gusto, di ba? For example, ang target goal mo is 1 million at the end of 18 years. Gusto mo yung PDF mo, meron ka doon sa PDF na 1 million pagdating ng ika-18th year. So, ganun lang po siya kasimple. So, magkano yung dapat mong isave sa loob ng isang taon, taon-taon, every year, magkano ba yung dapat mong ilagay para ma-meet yung target amount mo or yung goal amount mo pagdating ng ika-18th year. So actually, kung hindi lang basta ika-18th year, 'di ba? Gusto mo kung after year, meron ka na kaagad 1 million, so pwede rin po natin yang iset. So ito lang po 'yon, ganun lang po siyang kasimple. How much amount you want to receive at the end of 18 years of a specific year, or sabi ko, pwedeng sa 10th year, ika-15th year, pwede. So this will help you know how much you will need to pay for a specific goal amount. Ang third po natin is yung return of contribution by the 18th year. Kasi nga po, ang ating premium, di ba? Kung aware po kayo dyan, every year, magbabayad ka after 18 year. So, wala na po dyan. Hindi mo na yun makukuha. Pero in this way po, through PDF, kung magkano man yung nailabas mong pera na ibinayad sa yung contribution sa annual premium mo, pwede natin yang ma-recover through PDF. Kasi kung maglalagay tayo ng savings natin sa PDF, ang pera sa PDF lumalago, nagtatabaho siya. So, pwede natin iset yan kung ang option mo or yung goal mo is mabawi kung magkano yung ibinayad mo sa premium mo. Okay? Sa katapusan ng iyong policy. So, katapusan is 18th year, lagi doon nag-e-end, pwede mo naman siyang i-renew. So, kung gusto mo mabawi, maibalik, o yung tinatawag na nating return of contribution, gusto mong mabawi siya pagkatapos ng iyong policy, so pwede natin yang gawin. Isa-send po natin yan. So ensure that you will get back all your contributions at the end of 18 years. So this makes your policy virtually free. So parang wala kang nailabas na pera kasi at the end of 18 years, yung lahat ng inabayad mo, mababawi mo din siya. So pwede po natin yung iset. So magkano ba yung dapat na annual savings mo sa iyong PDF para mabawi natin, okay, yung ating nagastos para sa premium. Next po, we have education enrollment benefits. So kung may anak ka, so ilang taon na ba yung anak mo, gusto mong mag-create ng fund, mag-ipon, pagdating niya ng college, so pwede po natin siyang iset. So para pagdating ng time na yon, may pera ka ng sapat sa PDF. So doon sa ating PDF simulator, magko-compute po siya magkano ba yung kailangan mong ilagay na savings sa PDF every year, magkano yung total amount, para pagdating na ang anak mo ay papasok na sa college, meron ka ng enough funds sa PDF mo. So dito po, kinonsider din po natin na yung college education fund ay nag-i-increase siya ng around 15% every year. So every year, yung supposed to be amount natin sa PDF na ating i-withdraw or kukunin para sa enrollment ng ating anak ay madadagdagan din po siya every year. So may computation po tayo para dyan para malaman mo magkano ang dapat mong ipunin sa loob ng ganitong taon, ng ilang taon para ma-reach yung iyong target. Okay? And of course, lahat tayo tatanda. Gusto natin may pension. So yung pension makukuha natin sa SSS, GSIS, hindi naman siya sapat. So kailangan magdagdag tayo ng additional pension. So provides insurance coverage and lifetime pension fund for you. Okay? You may withdraw this from your PDF every year. So kung may target amount ka para sa pension mo, para pagtanda mo, pwede rin po natin siyang iset. Okay? Magkano ba yung gusto mong target pension every year? So, kung ganitong amount, kung 500,000 ang target pension mo every year, anong edad ka ngayon? Magkano ang dapat mong maging ipon or perang dapat ilalagay sa PDF mo para pagdating ng pension time mo ay ma-reach mo yung 500,000 pesos na target mo. So guys, if you are interested to learn more about
MD Life Most GRP 3.0, may mga iba po akong videos dito sa aking YouTube channel na pwede nyo pong mapanood. I-search nyo lang po yung aking sa playlist ko po. Search nyo lang po siya or you can send me a private message sa aking Facebook account. So guys, thank you for visiting my channel. I hope natulungan ko po kayo na masagot ano ba ang most GRP at ano ba yung kagandahan nito. Okay? So God bless everyone and keep safe. See you on my next video presentation. Bye!